isang advocacy organization ng Philippine Legislators Committee on Population and Development ay pangunahing nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng ating lipunan upang isulong ang pagsasabatas ng mga policy issues na may kinalaman sa mga karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino. Naniniwala tayo na ang pamahalaan ay dapat kumikilala at ginagawang sentro ang pagpapalakas sa kapasidad ng mamamayan upang lumaya sa kahirapan at magkaroon ng dignidad sa buhay. At ito ay magaganap kung ating pamahalaan ay magbibigay ng tuloy-tuloy na programa at serbisyo sa edukasyon, hanap buhay at kalusugan. Sa loob ng 20 taon, ang PLCPD ay naglulunsad ng issue-based at voter education campaign tuwing eleksyon. Sa pamamagitan ng kampanyang ito, tinutulungan natin ang mamamayan na maintindihan ang mga policy issues na direktang nakakaapekto sa kanila at kung paano ito masusolusyonan sa pamamagitan ng paglikha ng mga batas. Sa pamamagitan din po ng kampanyang ito, tinutulungan natin ang mga voters na matalinong mamili ng mga karapat-dapat na lingkod bayang uupo sa ating pamahalaan. Mga kandidatong tunay na may track record, tunay na may kasanayan, at may tamang posisyon at paninindigan sa mga isyong kinakaharap ng ating mamayan. Tuwing eleksyon, binibigyan tayo ng karapatang mamili ng tunay na kakatawan sa ating interes. At sa darating pong May 12, ang ating isang boto ay ibigay natin hindi lang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi ang botong ito ay para sa hinaharap, para sa mga susunod na henerasyon ng ating lipunan. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino! Asawa ba ayaw maniwala sa pagbabagong pwedeng maganap? Nalilito ka ba kung sino ang totoo? Ang buhay mo umiikot sa sarili, paligid ay di pansin. Naghihintay ka ba ng bayani? Marami ang di makapag-aral, ang may sakit di malunasan, na mahirap, walang tahanan. Ang kalikasan ay nasisira, lumalaki, umiikot ang problema. Naghihintay ka ba na
Magandang araw. Ako si Nicole Magtibay from the Philippine Legislators Committee on Population and Development o PLCPD. And welcome sa launch ng ating issue-based voter education campaign, I Change, Vote for Our Future. Sa nalalapit na May 2025 elections, mahigit 68.6 milyong Pilipino ang boboto para sa mahigit na 18,000 na posisyon sa gobyerno. Malaking bagay ang boto natin dahil ito ang huhubog sa ating kinabukasan. Pero paano natin masisigurong makabuluhan ng ating boto? Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating mga guest experts and advocates na magbibigay linaw sa mahahalagang issue ngayong eleksyon. Tara, kilalanin na natin sila. Kasama natin ngayon ang mga tagapagtaguyod ng mahahalagang issue na may direktang epekto sa ating buhay. Nandito sina Ms. Riza Mayduro, National Coordinator ng Philippine Smoke-Free Movement na magpapaliwanag tungkol sa kinakaharap nating tobacco at vaping epidemic at bakit mahalaga ang tobacco control reform sa public health and development. Hello, Riza. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Nandito rin si Ms. Norhanina Abdul, isang girl defender mula sa Barangay Culiat, Quezon City, na magbabahagi ng kanyang insights sa adolescent reproductive health at proteksyon ng mga kababaihan. Isang makabatang araw po sa ating lahat. Nandito din si Ms. Tony Ann Velasco, Program Officer ng Consuelo Zobel Alger Foundation, na magtatalakay sa karapatan ng mga bata. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito rin kasama natin si Mr. Manuel Toribio, Project Coordinator and Regional Vice President ng Samahan ng Mamamayan Zone 1 Tondo Incorporated o SM Zoto, natatalakay sa karapatan sa sapat na pabahay at kung paano ito connected sa isang mas inclusive at sustainable na kinabukasan. Magandang araw sa lahat. And of course, last but not the least, kasama natin si Mr. Nazfar Mariwa Berganyo, President ng Ako Bakwit, na magbibigay liwanag sa sitwasyon ng mga internally displaced persons at ang pangangailangang suportahan sila. Assalamualaikum and magandang araw po sa ating lahat. Mga kasama, alam natin na ang eleksyon ay hindi dapat tungkol sa pangalan o kasikatan ng mga kandidato. Ito ay dapat o mas dapat nating tingnan ang mga isyung may totoong epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya simulan natin sa tanong na ito. Ano ang kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa pagdating sa specific na issue ng inyong advokasya? At bakit ito urgent? Bakit ito kailangang pag-usapan ngayong eleksyon? Simulan natin kay Riza. Salamat, Nicole. At magandang araw po ulit sa mga kasama natin ngayon dito. Kagaya po ng sinabi mo kanina, Nicole, importante yung pag-usapan ito ngayon at urgent na urgent itong pag-usapan. Dahil kung noon, sa Pilipinas, pag-uusapan ng YOSI, alam lang natin yung normal na tobacco use. Pero ngayon po, sa sitwasyon natin ngayon, mula nga sa datos natin mula sa Global Youth Tobacco Survey noong 2019, 1 out of 7 na kabataan edad 13 to 15 years old ay gumagamit na ng vape po or e-cigarette. Tatawagan natin siya ngayon na vape-demic o parang vape pandemic. Dahil nga sa dami at bilis ng iba't ibang uri ng flavors, iba't ibang uri ng e-cigarettes na hindi na rin ako makapag-keep up na ginagamit ngayon ng mga kabataan. Importante siyang pag-usapan, una dahil wala tayong sapat na malinaw na batas para protektahan ng mga bata ngayon. Pangalawa, dumadami siya, nakaka-keep up ang tobacco industry kung paano gagawin nilang mas accessible sa mga kabataan ang paggamit nito. Biruin ninyo saan kayo makakita ng mga eskwelahan na malapit lang ang bilihan ng mga vape. Sa Pilipinas na natin makikita yun. At doon tayo mas kakabahan bilang mga nanay, bilang mga tatay, bilang mga kapatid. Kaya naman, importante itong usapin natin ngayong araw na to para pag-usapan pa, ano ba yung dapat nating checklist na iboboto natin. Sana masama doon yung pagpaprioritize na ilayo yung mga kabataan sa paggamit ng YOSI at lalong higit sa vape. Tama, talagang ramdam na ramdam natin itong vape-demic o vape epidemic or pandemic, dahil kaliwat kanan, napakarami ng mga mabibilhan nito at ang mga kabataan ay sadly nagkakaroon ng access. Pag-usapan pa natin ito ng mas malalim mamaya. Maraming salamat, Riza. Kasunod natin si Nina. Dito po sa Pilipinas, isa po sa societal issues na ating kinakaharap
Yung po ay yung kakulangan ng access po sa reproductive health services at ang patuloy na pagtaas po ng kaso ng karahasan sa kababaihan at batang babae. Yes po, it's urgent dahil araw-araw patuloy pa rin po ang may naaabusong mga babae at kabataang mga babae. At hindi lamang po ito nakatukoy at direktang nakaepekto po sa seguridad at dignidad ng kababaihan, gayon din nakakaapekto po ito sa kalusugang mental at kalusugan pisikal ng mga babae. Lagi ko nga po itong isinishare po sa aming community na paano nga ba magiging isang ina ang bata sa kapwa niya bata. Dito po sa pagdadalang tao, hindi lamang po nakafocus sa problemang pinansyal, kundi paano nga po ba tumayo bilang isang nanay. Pangalawa, yung kalusugan po ng isang batang ina at ng batang kanyang dinadala. Kaya napaka-importante po ito na pag-usapan ngayon na darating eleksyon ng ating matiyak, ng ating masiguro na yung mga ihahalal nating kandidato at mambabatas ay may konkretong solusyon at mga batas para maprotektahan at masulong ang karapatan ng kababaihan at batang babae. Maraming salamat, Nina, no. Oo nga, paano nga ba pakinggan medyo paano nga ba maging ina ang isang bata sa kapwa niya bata, at talagang napaka-urgent nito. Dapat pag-usapan na. Actually, dapat matagal na, pero mas lalo ngayong eleksyon, no. Mas pag-usapan pa natin itong reproductive health services, no, access to information mamaya sa mga kasunod nating mga tanong. Kasunod si Tony na mag-share. Salamat, Nicole. No? Ngayon, laganap pa rin ang issue ng pang-aabuso sa mga kabataan natin. No? Nakakalungkot kasi marami pa ring mga magulang ang ginagamit ang pisikal na paraan para disiplinahin ang ating mga kabataan. Para sa kanila, yun ang tamang paraan para matuto at madisiplina ang mga bata. Kaya nakakalungkot dahil napakadaming negatibong epekto nito sa ating mga kabataan. Hindi lang pisikal, kundi mental at psychologically. No? And para sa Consuelo Foundation, talagang sinusuportahan namin yung pagpasa ng positive parenting bill dahil hanggang ngayon nakabinbin pa rin ito sa At urgent ito dahil magkakaroon na naman tayo ng mga bagong leader, no. Pero yung issue ng pang-aabuso sa mga kabataan na nararanasan nila sa tahanan ay patuloy pa rin. Kaya sana sa darating na eleksyon ay maghalal tayo ng mga leader na talagang gagawing priority itong isa sa mga bill na to. Salamat, Tony. Isa pa to, no, isa pang talagang hindi lang dapat pag-usapan, kundi i-address, no, ang nararanasang karahasan ng mga bata, lalong-lalo na sa loob ng mga sarili nilang bahay. Salamat for sharing that. Kasunod natin si Manuel. Magandang araw muli sa lahat. Sa amin, particular sa SM Zoto, mga komunidad namin, matatawag mo talagang ito yung nakikibaka sa araw-araw na buhay. Kung wala kang kikitain sa isang araw, tiyak matindi yung epekto. Pag nag-usap pa tayo ng sapat na pabahay, hindi lang tayo nag-uusap ng bubong na proteksyon doon sa ulan, sa init. Kung hindi bahay bilang seguridad doon sa pamilyang nakatira dyan. Meron tayong mga informal settler families na nakakategorya, na nakatira sa kalsada, easement lot o yung mga bakante, tiwangwang na lupa. Ang worst, nasa mga danger areas. Pag sinabi mo danger areas, hindi ang naglalaro sa isip ng marami, bangin eh. Danger to, bangin. Hindi lang yun eh. Yung matubig na lugar, na lumulubog na mga komunidad, dyan yung mga malimit dangerous. Ang isa pang inaabangan yung the big one na merong nakatira sa ilalim ng fault line. And the rest, may mga komunidad naman, may struktura nga ng bahay, pero yung buong komunidad niya, makikita mo na hindi organisado, hindi maayos, ang mga panlipunang serbisyo ay hindi sapat, lalo na sa kasaysayan ng pabahay sa bansa, hindi nakapakete yung pabahay sa buhay.
ang isang simpleng masa pag nag-uusap ng bahay, equals buhay yan eh. Kinabukasan yan tayo nag-uusap. Kagaya ng binanggit ng isang kasama natin dito sa usapin ng mga kabataang babae. Kung hindi maayos at secured ang mga bata at kabataang babae sa kanilang mga tahanan, prone talaga siya doon sa posibleng abuso at yung karapatan ng ating mga bata ay posibleng maabuso talaga. At sa kasalukuyan, since 2022, dineklara ng gobyerno na may housing backlog tayo na 6 million housing backlog. And after 3 years, binawasan, 3 million na lang daw ang kaya. Pero pag sinuri mo ang sitwasyon ng mga local government units, marami dyan walang kapasidad magpatayo ng pabahay. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung issue at posible makategorya siyang pandemic na rin parang sa disease kasi hindi mo natutugunan eh. At ito nga, napapanahon na dahil halalan 2025, wag atubiling magdalawang isip yung ating mga kababayan sa pagpili ng susunod na mamumuno sa ating pamalaan. Ay, maraming salamat, Manuel. Napakaganda no, ang bahay ay buhay, no. Konektado ito sa seguridad, sa kalusugan, katulad na rin ng mga, yung napapansin ko no, na talagang konektado sa mga sinasabi ng ating mga kasama or sinishare na yung kalusugan, yung karapatan, seguridad, talagang lahat ng issue magkakakonekta. At sigurado ako mai-connect din ito ng ating kasunod na mag-share, Naz. Maraming salamat muli, Nicole. Yun nga, napakahalaga pag-usapan ng mga karapatan ng mga kapatid nating mga bakwit, no, or mga IDPs. Dahil, una sa lahat, this is one of the most abandoned sectors of our society. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga bakwit sa buong Pilipinas. In Mindanao alone in 2024, around 100,000 plus ang mga kababayan nating bakwit ang hindi pa nakakabalik sa kanilang the usual state, no. Hindi nakakabalik sa kanilang usual na pamumuhay. In 2023, we saw around 2 million people displaced due to patuloy na pagdami ng mga bagyo na dumadaan dahil sa pabago-bago nga ng panahon. So napakahalaga. Isa pa sa lahat po ng sinusulong ng mga kasama natin dito, dahil nga sa kakulangan or in the absence of a national framework, wala pong national framework patungkol sa added protection para sa mga karapatan ng mga bakwit, napapaloob po dito lahat. Nandyan yung karapatan ng mga kababaihan, women and children are vulnerable to abuses, walang equal access sa livelihood at education. So sobrang napakahalaga po. Actually, napapanahon na para talakayin ang karapatan ng mga bakwit at bigyan pansin ng ating mga national leaders. Tama. Ayun na nga, no, sobrang konektado ito sa lahat ng mga napag-usapan nating issue. Ang tumatak sa isip ko dito tungkol sa issue ng mga bakwit or internally displaced persons ay mayroon ako nabasa na lalo na bilang tayo nakatira sa Pilipinas, no, maraming mga natural disasters, mga sakuna, anytime pwede kang maging internally displaced. At mahalaga na tutukan natin ito, no, kahit na sino sa atin ay maaaring maging internally displaced. Napakahalaga ng mga punto na nabanggit ninyo, no, at mas pag-uusapan pa natin ito. Ngayon naman, dumako tayo sa solusyon. Ang kasunod nating tanong, ano ang maaaring gawin ng mga mambabatas o iba pang mga opisyal ng gobyerno para matugunan ang mga sitwasyong nabanggit ninyo? Magsimula tayo kay Naz. Ayun, mga solusyon, pag-usapan natin ang solusyon. Alhamdulillah sa BARM, kakapasa lang ng framework, regional framework ng IDP Rights Act sa BARM, no. So hopefully magiging landmark siya upang maging basihan ng ating mga national leaders na mag-adapt. 20 years na pinaglalaban ang IDP Rights Act sa Pilipinas, ngunit hindi pa rin siya natutugunan on a national level. Mahalaga siya pag-usapan. Ang solusyon, basically, sinusulong natin ang mga bakwit, isali ang mga bakwit, ang mga IDPs isali sa pakikipag-usap patungkol sa kanilang karapatan. Tapos ang amin pong sinusulong lagi, bawat naglalabi kami ng mga bills, no, maging sa Senado or sa Kongreso, lagi namin hinikayat ang bawat
legislator na pumunta sila sa baba, mag-immerse sila para malaman nila na ang totoong kalagayan ng mga bakwit sa baba. Kasi parang kung magpa-file lang dahil nga nilabi, wala, useless pag-usapan ng solusyon ng mga durable solutions. Hindi nila, kumbaga magbabase lang sa mga rekomendasyon ng CHR, ng UNCHR. Mas maganda kasi na malaman nila no, ang totoong hinaing. I think si Riza, alam niya to kasi at some point nakasama kami no, nung pandemic sa Ako Bakwit. Lagi namin nire-recommend kahit mga kabataan, mag-immerse. May mga bakwit communities tayo dito sa Metro Manila. So lagi namin nire-recommend sa mga university students, whenever they come and approach to us, mag-immerse sila sa baba para malaman nila ang totoong kalagayan. Na sa isang bubong na around 14 square meters, 10 pamilya ang kumbaga nagpapalit-palit, nagsasalin-salin upang makatulog, makapaghanap buhay. So, yun, mag-immerse sila upang makapag-create ng durable solutions, hindi lang base sa mga rekomendasyon namin. Maraming salamat. Napakaganda nun, no? At sana talaga ito ay i-note ng ating mga kandidato, ng mga mambabatas. Mag-immerse, no? Isama ang mga IDP sa mga diskusyon. Huwag lamang sila pag-usapan, kundi kausapin sila. Napakaganda nun. Next natin na mag-share ng kanilang naiisip na mga solusyon or kumbaga suggestions siguro sa mga mambabatas, si Manuel. Naniniwala kasi kung walang one-stop shop na solusyon kumbaga kombinasyon talaga ang kailangan dyan. Maganda yung mayroong representation at participation ng mamamayan, lalo na sa proseso ng pagbubuo ng mga patakaran, policy, particular doon sa kagalingan ng mamamayang apektado ng issue. Empowerment, in general, isang malaking susi yan ng empowerment ng mamamayan. Kaya nga meron karapatang magbuo ng mga movement para isulong yung advokasya ng partikular na sektor o ng lipunan sa kabuuan. Kasi kung walang ganyang malakas na mga mamamayan na movement, hindi ganun na nakakalikot yung prinsipyo o pananaw man lang nitong mga nasa gobyerno na ay lingkod bayan pala kami. Dapat pala nagsiservisyo kami. Hindi pala yung nagpapayaman lang kami rito o may pinoproteksyon na kaming iilan. Dapat pala ay mamamayan ang aming boss, hindi yung sila-sila lang ang nagkakaintindihan. Latest nga di ba? Imbis na pag-usapan ng problema ng mamamayan, ang pinag-uusapan yung away ng magkakabilang partido sa mga naghahari dito sa atin sa pamahalaan dahil eleksyon ngayon. Doon na nga ang mahalagang pagkakataon itong halalan na to. Talagang hindi siya simpleng gamitin, talagang patampukin mo na talaga siya. Panahon na siguro, baka magsawa naman na yung mamamayan na sa paniniwala, lalo na yung may mga pamilya dyan na nauupo paulit-ulit, baka kailangan siguro nating na talaga, magsuri ng malalim na kung sino na uli yung mamumuno sa atin. At bit-bit, yung mga issue na yan ng mamamayan, yung mga alternative na dapat sinusulong at ginagawa ng pulisiya. Mga mambabatas sila, hindi sila mambubutas ng upuan doon sa gobyerno. Kaya tingin ko, kailangan na talagang ma-empower ang ating mamamayan kapag issue na ang pinag-uusapan at solusyon na rin at the same time. Again, meron na namang quotable quotes si Manuel. Napakaganda na. Ang mga mambabatas, syempre kailangan ini-empower. So mula sa representation, sa immersion, kailangan ini-empower mo ang iyong mga constituents o ang mga tao. At ang mga mambabatas ay mambabatas, hindi mambubutas. Napakaganda. Alright. Moving on kay Tony. Salamat, Nicole. Unang-una, napakahalaga talaga na ipasa na yung mga nakabinbin na batas, Lalong-lalo na yung positive parenting, Magna Carta of Children at ang ating adolescent pregnancy prevention. Kasi parang magkakadikit talaga sila. Konektado sila sa isa't isa.
At para sa amin, sa Consuelo, no, talagang kapag meron talagang suporta ng gobyerno, malaking bagay ito lalo na kapag bumababa kami sa aming mga beneficiary sa community. Kasi kapag nakikita nila na may proof na backed up to ng gobyerno, talagang maraming mga positive na success stories na makukuha natin sa mga magulang natin. Hindi lang yun, no, hindi lang yung pagpasa, kundi pati na rin sa pagbibigay ng sapat na pondo dun sa programa, sa mga programa, sa pagbibigay ng maayos na mekanismo at pati na rin yung mga reporting na dapat talaga ay kasama nitong mga nakabinbin na batas na to. So ang magagawa, kumbaga, ayon na rin kay Tony, no, ang magagawa ng mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno is ipasa na yung mga nakabinbin na mga bills para sa children's rights tulad ng adolescent pregnancy prevention bill, tungkol din sa positive parenting at marami pang iba. Pero bukod sa pagpapasa nitong mga to, pagbibigay ng tamang or sapat na pondo at yung monitoring din, no, and evaluation, napakaganda. Tama, ito ang magandang magawa ng mga mambabatas para sa mga kabataan. Next natin si Nina. Okay po. Una po, napakaganda pong mapakinggan po yung mga perspektibo po ng aking mga kasama mula po sa representasyon, empowerment, at pagsuporta. Doon ko po mas lalong naisip na idagdag yung pagpapatibay po ng mga batas, mas lawakan po yung access sa sexual reproductive health services po ng mga kababaihan. Pangalawa at syempre isa din po sa importanteng pagtuunan ng pansin is yung pagsulong at patuloy na paglaban po ng karapatan naming mga bata, nating mga babae po. Doon ko po nakikita na ang ganda po mula po sa representasyon na kailangan may nagrepresenta po, may nagrepresenta po dito sa isang sektor. Pangalawa, may mag-i-empower, bibigyan po sila ng boses, bibigyan po sila ng espasyo na mapakinggan. Pangatlo, suportahan po, bigyan po ng pansin, pakinggan yung mga hinahing. Kaya ang maidadagdag ko po is ang pagpatibayin pa po ang batas na to. At pagkatapos pong pagtibayin ng batas na to, mas lalo pong ipaglaban, mas lalong isulong na yung batas na to hindi lang siya basta batas. Dahil ang batas na to ay lahat na sasakupan mula sa laylayan. Ang ganda. Hindi ko na alam kung paano pa ako magko-comment pero ayun na, no, na nandun, iba't ibang steps, no, nakikita natin na maraming pwede at dapat gawin ng mga mambabatas para maisulong ang karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. At talagang focal point dito no, yung access nila or access ng mga kabataan at ng mga kababaihan sa age-appropriate na sexual and reproductive health services. Maraming salamat, Nina. And of course, we'll also hear from Riza. Mahirap pala mahuli. Pero sa PSFM po, kasama ang 100-member organization na to, pag pinag-uusapan yung solusyon, parang ang bigat-bigat na kailangan talaga makinig lang ng mga mambabatas. Kailangan nilang makinig sa atin. Kasi pinapagaan na nga natin yung trabaho nila. Halimbawa, tama naman si Nina, meron na mga batas, kailangan lang kumbaga sa aso, hindi siya nangangagat. Kailangan lang natin siyang bigyan ng pangil. Yung vape law natin halimbawa, wala talagang kapangil-pangil. Kaya naman sa PSFM, gusto natin na ang isa doon ay pataasin yung restriction sa paggamit ng e-cigarette o ng mga vape mula 18 to 21. Paulit-ulit na ito sinasabi, kailangan lang talaga makinig sila sa atin. Kaya importante itong darating na halalan na yung mga mabatas natin, kailangan talaga makinig sila sa mga solusyon na gusto nating ibigay. Meron tayong nilagay sa Kongreso na House Bill 5315 o Smoke-Free Environments Law. Hanggang ngayon, nasa Kongreso pa rin siya. Ang gusto natin ay magalaw na siya, pero iba ang gumagalaw sa Kongreso. So, nabubutas na, hindi sila mambabatas talaga. Nakakalungkot, no, na dahil habang patuloy tayo nananawagan, alam naman natin hindi sayang yung oras natin doon, pero patuloy na tumataas yung datos ng mga naapektuhang kabataan. Nagiging datos yung mga bata natin. At yun yung gusto nating tigilan yun. Hindi tayo mapapagod mga lampag. At lalong higit ngayong darating na eleksyon. Kaya naman po,
sana po, no, sana talaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, no, maawa, maawa tayo, bumoto tayo ng tama. Wag nating ipagpalit yung mga boto natin sa panandaliang pera lamang na makakain lang natin sa 1 o 2 araw. Ayun po. Ayun, no. So, ang mensahe talaga ni Riza, no, sa mga mambabatas at opisyal, makinig. Makinig kasi nandito na, no, may mga suggestion na, mayroon ng mga research and mga recommendations ng ating mga advocates, pati ang mga parents, sa mga kabataan, at lahat-lahat na ng mga stakeholders. So, makinig sana ang ating mga mambabatas. At sana nakikinig din sila sa programa natin, ano. Ayan, okay. Maraming salamat. Ngayon naman, gawin nating medyo mas personal, medyo mas light na tanong, no? So, medyo chill lang muna tayo dito sa pangatlo nating tanong. Ano ang 3 katangian na hinahanap ninyo sa isang kandidato? Pero dapat, isang salita lang kada trait, no? So, dapat tatlong salita. Alright? Sige, isip mo na. Medyo baka nahihirapan. Magsimula tayo kay Riza. Ay, wait lang. 3 words, opo. Fun ba to? Pero 3 Ps. Prinsipyo, porsigido, pampubliko. Kung may prinsipyo kang tao, syempre doon tayo sa mas makahustisya ng mga batas, no? Mas makabata. Pero tingin ko sometimes sa politika, kulang yung prinsipyo lang. Kaya doon tayo sa pangalawa, porsigido din. Marami tayong tobacco control champions na nasa local level. Nakitang-kita mo yung perseverance, kaya na ipopush yung mga smoke-free and vapor environments natin, kagaya ng Baguio City, kagaya ng Davao. At tingin ko, yun yung sana makuha pa on a national level. Sana magkaroon tayo ng ganong lente. At of course, kung may prinsipyo ka, porsigido ka, yung pangatlo, it will come naturally, magiging pampubliko lahat ng gagawin mong mga polisiya. Kasi nga, meron kang ganong mga lente. So hopefully, yun ang sana tandaan ng mga tao, no? Merong hindi lang kulang, minsan kulang pa yung prinsipyo, dagdagan ng perseverance, dagdagan pa ng sana pampubliko at makatao. You know. Ganda. 3 Ps, tumuntik na maging 4. Oo, 3 Ps na muna. 3 Ps muna. Salamat, Riza. Kay Nina naman tayo, 3 katangian. Siguro po, empathy, integrity, and competency. Una po, empathy. Yung meron po siyang kakayahan na i-place niya po yung sarili niya dun sa mga mamamayan niya. Isa nga po pala sa natandaan ko na hindi lang po pala sapat na huhubarin po or ipi-place po natin yung sarili natin sa shoes ng isang tao, kundi tanggalin din po natin yung sapatos na yon at sabayan po natin sa paglakbay yung taong yon. At doon ko po naintindihan na isa po yun sa mahalagang katangian po ng isang kandidato, ang magkaroon po ng empathy sa mga nasasakupan niya. Pangalawa, integrity, yung magkaroon po siya ng pagiging tapat. Tapat po sa kanyang trabaho, tapat po sa mga pinaglilingkuran niya. At syempre po, competency. Syempre, hindi po tayo boboto ng dahil sikat lang. Hindi po tayo boboto dahil binoto siya ng kakilala natin na without fact-checking, na hindi man lang po natin pinag-isipan na binoto natin to kasi boto din ng iba. Binoto natin to kasi artista, binoto natin kasi ang ganda, ang gwapo. Hindi po. Sana iboto natin yung dapat na nasa posisyon. Iboto natin kung sa Senado mambabatas, kailangan marunong gumawa ng batas. Kailangan marunong umintindi ng batas. Yun po. Ang ganda. Alright. Moving on. Salamat, Nina. Moving on to Tony. Salamat, Nicole. Napakadami ng adjective ang nasabi, no? Pero Ay, sige, English class na tayo. dagdagan natin yan. Siguro para sa akin, unang-una is accountable, no? Kasi sobrang timely niyan ngayon sa mga nangyayari sa paligid. Accountable kasi sila yung isa sa mga importanteng leader na talagang madaming gagawin na mahihirap na desisyon para sa atin, sa mga kabataan, sa mga mamamayan. Kaya sana talaga maging accountable sila sa mga desisyon, sa mga batas na ipapasa nila. Isa pa ay transparent dahil na timely ulit dahil nga ang dami ding issue ngayon, no, na kumbaga parang kung ano na lang, kung basta makasayaw na lang dahil artista, ganon. Sana transparent kasi transparent sila sa mga nagawa nila, sa mga gusto pa nilang gawin, gusto nilang paglingkuran. Transparent din dahil ito talaga yung advokasya nila. And hindi lang para, wala lang, gusto ko lang. At syempre, integrity.
sinabi nga ni Nina, no, dahil napaka-importante na naglilingkod ka dahil parang kumbaga mas malaki yung bakit mo siya ginagawa. Ano? Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mas madaming taong makikinabang sa mga mamamayan, sa mga kabataan. So yun, ang aking mga adjectives. Maraming salamat, Tony. Mga next naman nating mga may issue-share na adjectives, no? Si Manuel. Sige. Ang mahirap ilimit sa tatlo, no? Pero sige, ang isa, yung makatao. Makatao, dapat ang karakter niya mula bata, kababaihan, LGBTQ+, at iba pang mga sectors. Kasi tao, basta tao tayo nag-uusap, parang wala ka naman ibang titignan na bilang mambabatas o itong tatakbong yung halalan, sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo? Then, ano ba isa? Advance ko na sa pangatlo. Sensitive. Sensitive hindi emotional, kung hindi sensitibo sa anong merong nagaganap na kalagayan mula sa mahirap na komunidad at sa iba't ibang sektor. Lalo na pag nag-uusap tayo ng buhay, ang daming factors na pwedeng makaapekto sa kanya mula sa pagbabago ng klima, kalagayan ng paninirahan niya, hindi sapat na sahod na hindi nakabubuhay. Parang pag yan nagsabay-sabay, meron ka nakikitang senaryo na from the minimum ay hirap mabuhay, hindi nabubuhay na may dignidad sa kabuuan. Or the worst, magkakaroon pa ng isa pang panibagong problema o lilikha pa ng issue pag hindi natutugunan yung mga yan. Kung hindi sensitibo yung mga mababatas na yan, nagmamanifest sa laman at nabubuong patakaran at polisiya. Ito may mga batas natin, karamihan dyan, hindi naglilingkod sa atin. Meron na nga para sa atin, hindi pa fully ini-implement o binibigyang diin yung pagtitiyak ng proteksyon ng karapatang pantao. Ano ba isang naisip ko? Makatao, sensitibo, siguro makakalikasan. Makakalikasan kasi kinabukasan ng isang malaking usapin diyan pag tayo nag-uusap. Kung tingin nila 3 years lang yung halalan, di ba? Tapos another halalan na naman. Hindi, yung 3 taon na yan, pwedeng magkaroon ng pagbabago. Makapag-ambag siya sa pagbabago sa mga proteksyon ng ating mga children, ng ating women, ng mga bakwit natin, ng mga urban poor sectors. Di ba? 3 taon, kaya nilang likain yung pag-trigger man lang ng pagbabago. Hindi naman tayo na tumitigil mangarap. Sabi nga lang, libre mangarap. Pero syempre, sa atin magsisimula yan, impluwensya natin itong mga magagaling nating mga mambabatas. Matatalino yan Alam nila ang issue. Pero yun nga ang tanong, bakit hindi nila kinikilos? Hindi nila sinusolusyonan? Ito, quotable quote uli. Pero classic naman na to Iba yung tinitignan sa tinititigan. Ibig sabihin, sino nagbe-benefits doon sa paglilingkod nila sa pamalaan? Salamat, maraming salamat. Iba ang tinitingnan sa tinititigan. Alright. Alright, kay Naz naman tayo. Maraming salamat, Manuel. Kagaya ng sinabi nila, ang dami ng adjective pero nakaka-frustrate kasi hindi naman nasusunod kada election. But anyway, for me, very personal kasi ang pagpili ng kandidato sa akin because I come from the South. Kalimitan ng impormasyon, alam mo yon, pumuputok na or nagigera na dito sa amin, parang chill lang sa lahat, alam mo yon, kasi nga always kami last in terms of development and all, basta lahat ng aspekto. So with that said, una sa akin, importante din na ang pinipiling kandidato, una sa lahat, maka-Diyos syempre. Kasi personally para sa akin, yung religious values mo will guide you through Hindi lang yan basta parang kesyo national leader ka, local leader, kahit sino man sa atin lahat. Yun ang mag-guide sa atin sa pakikipagkapwa, sa pakikipag-ayos, pakikisalamuha sa ating mga kapwa. Or at least yung galaw natin dito sa mundo. Pangalawa is that, gaya ng sinabi ni Sir, makatao. Kasi at the end of the day, public servants sila So, dapat ang totoong boss nila mga
kapwa Pilipino, kapwa natin. Hindi yung parang, yun nga yung sabi ni Sir Manuel, no, na tinitingnan lang nila kung sino yung tatamaan, kung gagawin nila to. Tinitingnan lang nila kung sino yung magbe-benefit, hindi yung nakakarami. So sana yun, makatao, tingnan nila kung sino. May track record naman tayo, open to public naman lahat ng mga track record, maging sa mga lokal na kandidato natin. Nakikita naman natin yan eh. Tapos pangatlo siguro, kagaya ng sinabi ni Ma'am Nyi na competent pero compassionate. Alam mo yun, nandun yung competent ka nga naman pero hindi ka naman compassionate towards yung kapwa-tao natin. So yun, I just hope na yun nga, masunod sana man lang yung mga, at least yung ideal characteristic of a national leader at saka local leader. Alright, maraming salamat, Naz. No? So sa mga manonood natin, ng mga kumakandidato, so ang hinahanap pala natin ay yung may empathy, may 3 Ps, yung may prinsipyo, yung accountable sa kanilang mga ginagawa sa mga sinasabatas, yung sensitibo, makajos, makakalikasan. At syempre, no, bilang nag-uusap tayo tungkol sa human development, ay makatao. No? So naghahanap tayo ng mga makatao na mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno. Ngayon naman, syempre, no, hindi lang ang eleksyon, hindi lang ito tungkol sa mga kandidato. May mahalagang papel lalo na ang mga botante. Kaya bago tayo matapos, meron tayong dalawa pang magkakonektadong tanong. No? Ano ang inyong panawagan sa mga kandidato? At higit sa lahat, ano ang gusto nyong iparating sa ating mga botante? Magsimula tayo kay Naz. Para sa mga kumakandidato, parang, or let's just put it this way, siguro personally kasi parang, kagaya ng sinabi, no, may tanong kasi na pinapatakbo ko kasi sikat ako. Alam mo yun, pero me answering to that, ano yung gagawin ko doon? Kung hindi wala naman akong kaalam-alam na tatakbo ko. So siguro, sa mga kandidato, before filing, magnilay-nilay, pag-isipan ng bawat na hindi lang basta parang naudyok dahil sikat, naudyok dahil maganda, yung mga ganon. Isipin din nila kung ano yung gagawin nila pag nandun na sila. 'Di ba? Tapos isipin din nila paano sila makakatulong kung nandun na sila. Although tama nga naman, may isang politiko nagsabi na mas mai-empower pa siya, mas marami siyang matutulungan kapag nasa posisyon siya. Pero papaano? At ano ang gagawin? So at the end of the day, isipin mo rin kung ano talaga yung gagawin mo in general sa posisyon na ina-aspire mo bago ka kumandidato. So, in same way, doon din sa mga kapwa natin Pilipino na pag nilay-nilayan din ang bawat eleksyon, no? Pag-isipan mabuti ang listahan, hindi yun nabigyan lang tayo ng sample ballot, may kaakibat na yellow, violet ba siya, yung mga ganon. Yun na agad din sinusunod natin. Pag-isipan din, pag nilay-nilayan, tama ba tong desisyon ko? Kasi itong desisyon ko sa pagboto sa isang kandidato, makakaapekto, hindi lang sa akin pati sa mga kapatid ko, pati sa mga magulang ko. So ano talaga yung rason? Ano talaga yung makakabuti para sa lahat? Ay, maraming salamat, no. Yung mensahe ni Naz, magnilay-nilay. Magnilay-nilay. Tama-tama, Ramadan at saka malapit na yung mahal na araw. Tama. May chance pa silang magnilay-nilay. Alright, moving on, no, Manuel. Itong halalan na to, ang payo ko sa mga tumatakbo, huwag gawing parang entertainment ang eleksyon. No? Kasi kung gusto nilang mag-entertain, pwede silang mag-artista na lang. Pasok sila sa isang stand-up comedian na club or any place na pwede silang mag-aliw. Sa totoo lang, may desperasyon na laganap. Naghahanap na ng pag-asa yung mga api sa lipunan natin, yung mga nakakaligtaan na iisang tabi ng mga sektor ng mga mamamahala, opisyalis ng pamahalaan na tunay na maglilingkod.
seryosohin naman nila yung usapin ng iba't ibang issue ng bawat sektor kasi hindi naman sila magkakamali eh. Kagaya nga ng sinasabi ko, iba yung tinitignan sa tinititigan, sa ba sila nakatingin, sa botante ba o doon sa nagbibigay ng suporta sa kanila sa mga gastusin nila sa halalan, sa pangangampanya. Hindi na nabitbit yung mga problema at issue ng mamamayan. Doon sa mga botante, sabi ko kanina, di ba, parang wag mag-atubiling magdalawang isip. Kapag tingin ninyo, ay naupo na rin pala yan, dati na, matagal na, paulit-ulit, hindi lang 2 beses mag-isip. Palaging mag-isip. Hindi, ito sa tansya ko sa usapin ng halalan, hindi masamang magduda sa matagal ng laging nauupo at nananalo sa halalan. Suriin nyo lang yung paligid ninyo mula sa loob ng tahanan nyo, yung pamumuhay ninyo, yung komunidad ninyo, yung buong bansa. Anong kalagayan simula lang nakaupo sila? Kung bago naman ang tingin ninyong pipiliin ninyo, pwede ka naman magdalawang isip doon. Kasi bakit? Batay doon sa karanasan. Di ba? Karanasan na siyang batayan mo para maibsan man lang, mabawasan man lang yung muling pagkakamali kung sakali na magkamali ka uli ng pipiliin. Pero matter naman yan, katulad natin tayo yung aware baka. Tingin ko, baka dyan tayo magkatulungan sa mga mamamayan na naghahanap ng suhestyon, no, sa mga katulad natin. Kung sino yung may potensyal na maglingkod talaga ng tapat at may katangian ng mga binabanggit natin. Okay, so meron tayong magninilay-nilay, mag-iisip ng paulit-ulit, huwag mag-atubiling, magdalawang isip. Ang ganda nun. Meron ulit tayong quotable na magkasalungat pero it makes sense, no? Salamat, Manuel. Next natin, si Tony. Salamat, Nicole. Sana pagkatapos ito, meron din akong quotable quotes. Siyempre naman, marami din. Hindi, pero napakahalaga na katulad nga ng sinabi ko kanina, no, siguro sa mga tumatakbo nating mga opisyal na talagang balikan nila yung why. Bakit? Bakit sila tumatakbo? Dapat may advokasya sila. Hindi lang dahil trending sila, kaya nilang sumayaw, kumanta. Kasi hindi naman yun yung problema eh, 'di ba? Parang kaya nating aliwin yung mga sarili natin. Mas malaki talaga yung kinakaharap nating mga issue ngayon. Kaya yun yung isa sa mga talagang masasabi ko sa mga tumatakbong opisyal natin ngayon. At sa mga botante naman, ito napakasensitibo nito dahil ang dami ng access talaga ngayon sa tamang impormasyon. Talagang sensitive siya kasi lahat tayo pwede nang mag-Facebook, 'di ba? Pero hindi natin alam kung yung mga impormasyon na yun ay tama ba. So bilang botante, talagang responsibilidad mo na i-ensure na kung legit ba yung information na pinapasok mo sa sarili mo. Hindi lang dahil kaya mo mag-Facebook, ibig sabihin ay tama na yan lahat, 'di ba? Kailangan mo talagang pag-aralan. Dahil marami talagang paraan para ma-ensure mo na itong mga tumatakbong mga opisyal na to ay marami nang bang nagawa o luma lang sila na talagang sila ulit dahil anak siya ni ganito. So ayun, salamat. Okay, ang ganda rin nun. Meron talagang marami ka rin quotable quotes, Tony, no? Balikan yung why, balikan ng bakit, no? Bakit ka tumatakbo? Ganun din ang mga boboto, no? Titingnan natin, bakit ko nga ba ito binoboto? At magsuri kasi meron na tayong pataas na ng pataas yung access natin sa information. So napakaganda nun, no? Maraming salamat, Tony. Kay Nina naman. Kanina po na napaisip po ako na ang ganda lang po na i-connect kay Sir Manuel po yung, syempre kung entertainment, wag na po tayong tumakbo. Kasi yung tatakbuhin po natin is para lingkod bayan po eh, di ba? Iba naman po yung entertainment, iba naman po yung paglilingkod po natin ng tapat, paglilingkod po natin ng may puso, paglilingkod po natin ng pinag-iisipan. Kaya kung meron po akong panawagan po sa mga kandidato, sana po magkaroon tayo ng puso. Magkaroon po tayo ng puso sa ating mga nasasakupan, sa ating pinaglilingkuran. Magkaroon po tayo ng mas malawak na isip. Malawak na isip ng pag-intindi po na ano po yung kailangan po ng ating bansa. Ano po yung kailangan tutukan. Ano po yung kailangan bigyan ng pansin. Pangalawa naman po, para sa mga kapwa ko po na botante,
Sana po kung gaano po kataas yung standard ng pagpasok natin sa trabaho, sana taasan din po natin yung standard sa pagpili po ng ating kandidato. Halimbawa po sa pagiging dentista, hindi naman po tayo pwedeng maging dentista nang hindi po tayo nag-aral ng dentistry. Kaya sana po, kapag buboto po tayo ng ating mga ihahalal, sana po yung karapat-dapat, sana po meron tayong standard. Kung gaano po kataas yung standard na tinitignan tayo ng lipunan, sana ganun din po yung pagtingin natin sa ihahalal po natin. Pangalawa, gusto ko lang pong i-voice pa yung ang boto po ninyo hindi lang po para sa inyo. Dahil ang boto po natin ay boto din po natin sa mga bata. Boto po natin sa mga kababaihan, sa kalalakihan at sa anumang pong sektor na nananawagan na patuloy na naglalaban po ng ating karapatan. Kaya bumoto po ng matalino, bumoto ng tama. Ganda, alright. Talagang ano, no? Ang dami rin. Actually, lahat no, napakadaming mga mapupulot na mga quotable quotes at mga aral. Sana ang talagang tumatak sa isip ko yung taasan natin ng standards, no? Taasan natin please ang standards. Parang ganun ng pagpili ng ating mga iboboto. Salamat, Nina. And of course, last but not the least, no, Binibining Riza. Hindi talaga. Parang actually, ako'y natuto sa mga napakinggan ko ngayong araw. Pero kagaya ng sinabi ni Nina, funny kasi hindi naisip ko. Ako naman, magkaiba naman kami. Ako naman, kapag pipili ka ng iboboto mo, ako mas gusto kong tutukan yung pagbibigay ng panawagan doon sa mga botante. Kasi yung mga politiko minsan, pero doon tayo sa mga botante. Ako, ang sinasabi ko sa mga kaibigan ko, kapag pumipili tayo ng mga iboboto, lalo na yung mga mambabatas, para kang pipili ng jowa, di ba? Pipili ka ba ng jowa na walang pakialam sa mga bata? Pipili ka ba ng mga jowa na hindi nga alam kung anong sitwasyon ng ating mga urban poor, na hindi pa nakakatapak yata sa mga streets ng Tondo man yan, o ng Barm area man yan, o ng Mandaluyong man yan kung saan man ako? Pipili ka ba ng jowa o mapapangasawa na ang alam lang ay sumayaw, na ang alam lang ay kumanta, di ba? Pwede nga naman kung jowa. Pero yung mga pero Hindi jowa. ay, di yung jowa. Pero hindi nga jowa yung hinahanap natin. Pero taasan natin yung standards. Yung pagdidiin ko lang, taasan natin yung standards. Marami tayong mga tumatakbo ngayon. Maraming hindi kilalang kilala kasi wala silang pera. Pero pag pinakita, sabi nga ni Kuya Nas, pag tinignan natin yung track record nila, itong mga ito, hindi man napapakita ng media, qualified. At pwede magtanong, pwede tayong magkamali. Alam ko bawat eleksyon, talaga naman nagkakamali tayo minsan sa mga binoboto natin. Marami akong kamag-anak na nagkakamali. Pero okay lang yun, pwede tayong magbago. Pwedeng hindi na sila iboto ulit. Pwede tayong mangampanya ulit ng iba pang politiko. At ang panawagan namin sa Philippine Smoke-Free Movement, include sana natin yung mga politikong may malaking diin sa public health. Iba pa rin talaga kapag yung politiko natin o yung iboboto nating mambabatas ay may pakialam sa kalusugan ng mga bata, ng mga kababaihan, ng mga vulnerableng sektor. At sinasabi niya talaga yun. Talagang polisiya niya yun. Sa mga politiko naman natin, awa na lang talaga. Pero pinapagaan namin tayo mga advocates, pinapagaan namin yung mga trabaho ninyo. Sana kung maluklok man kayo, pakinggan nyo kami, balikan nyo kami, itag nyo kami, pansinin nyo kami pag kumatok kami sa inyong mga opisina. Huwag nyo kaming deadmahin dahil kami rin ang nagluklok sa inyo. At asahan nyo na hindi namin kayo kalaban, hindi tayo magkalaban. Sa dulo nito, magkakapareho tayo ng gustong patunguhan. Yan lamang. Ang ganda. Napakaganda ng naging diskusyon natin, no? Napag-usapan, maraming salamat, Nina, Riza, Tony, Manuel, Naz. Napag-usapan natin ang sitwasyon, no? Kung bakit urgent ang mga issue na napag-usapan natin, kung bakit dapat na itong pag-usapan at gawa ng paraan, di lang pag-usapan, kundi gawa ng paraan kung bakit dapat pansin ng mga mambabatas, kung anong mga katangian ng mga mambabatas at opisyal yung hinahanap natin or gusto natin. Nagkaroon din tayo ng panawagan, both sa mga kandidato, pati na rin sa mga botante. Sa dami ng ating napag-usapan ngayong araw, napakalinaw na ang pagboto ay hindi lang isang simpleng desisyon, kundi isang malaking responsibilidad. Hindi lang to isang araw na mag-shade ka, malaking responsibilidad ito.
Sa mga isyong tinalakay natin, makikita natin kung gaano kalaki or kahalaga ang role ng mga voters sa pagpili ng mga tamang leaders. Mga kasama, tandaan natin, ang pagboto ay isang karapatan, pero higit pa rito, ito rin ay isang tungkulin. Piliin natin ang mga pinunong tapat na maglilingkod sa bayan, may tunay na pagmamahal sa mga Pilipino at magtataguyod ng makatarungan at makataong pag-unlad para sa lahat. Ngayong darating na eleksyon, ito, panawagan naming lahat dito, let us vote for our future. Let us vote for a tobacco-free generation. Protektahan natin ang mga kabataan mula sa panganib ng paninigarilyo at vaping at isulong ang mga policies para sa malusog na kinabukasan. Gawin din nating Girl Defenders Vote ang ating boto. Patibayan pa natin ang mga policies and programs para sa reproductive health at labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan. Let us also vote for inclusive and sustainable development or rural development at bigyang prioridad ang sapat at maayos na pabahay, bigyang pansin ang mga pangailangan ng mga informal settlers at isulong ang mga karapatan ng informal workers. Huwag din nating kalimutan ang mga nawalan ng tirahan at kabuhayan dahil sa sakuna at karahasan. Let us vote for internally displaced persons. Siguraduhin natin na kasama sila sa usapin at mga serbisyo. And let us also vote for children. Let us uphold their rights and make sure that they have bright futures ahead of them. Maraming salamat ulit sa aking mga nakasama. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Muli, ako si Nicole mula sa PLCPD o Philippine Legislators Committee on Population and Development na nagpapaalala maging maalam, maging responsable, bumoto para sa magandang kinabukasan. Ito ang I Change, Vote for Our Future. Maraming salamat. manahimik, mulat ng matang nakapinig, isinilang na ang bagong umaga, sinisigaw ay pagkakaisa. Laganap pa ang kahirapan, ngunit nahihimbing ang karamihan. Ang lumilikha ng yaman ay ikahos, ang iilan katagal na sa tukto. Para sa bukas, ngayon na simula. Ngayon ang tanggulan sa atin.
supli